Paano tapusin ang addiction sa narcissistic ex or partner mo? Go no contact. Itong go no contact na to ang isa sa tatapos at kikitil sa pagiging addict mo sa narcissistic ex mo or partner mo. Alam nyo ba na kaya hindi nyo mahiwalayan yan kahit sobrang abuso na, sobrang sufferings na ang ibinibigay sa inyo? Feeling nyo hindi nyo kaya nang wala siya at feeling nyo magbabago pa siya? Ito ay dahil sa kayo ay addict sa kanila. Kayong lahat na may narcissistic partners or exes, addict kayo. Addict kayo sa narcissist. That is what we call emotional addiction. Yan ay emotional attachment na tinatawag nating trauma bond. So, nasa trauma bonding kayo. Dapat naiintindihan nyo to. At itong go, no contact na to, or no contact rule, ang isa sa pinakamalupit na paraan upang tapusin nyo ang inyong pagiging addict sa kanya. Pagiging addict sa isang narcissist. Ex nyo man yan, o asawa nyo yan, o live-in partner nyo yan. Para hindi na kayo nahihirapan, para kayo ay makapag-move on na, para kayo ay mawalan na ng tinik, bunutin nyo na, mabunot ng tinik sa inyong lalamunan. Okay, pag sinabi nating no contact, no text and chats, okay, 0, no text, no chats. Ngayon, matatanong nyo, papaano naman ho kung may asawa ka na narcissist, may anak kayo, meron kayong dapat na isettle. Limited text, limited chats. Para lang kayong nakikipag-usap sa inyong business partners or sa inyong kadil. Para lang kayong nagbebenta. Professional ang datingan. Business transaction ang estilo ng pakikipag-usap. Walang lambingan, walang emotional connection. Okay? So, ganun ang gagawin nyo pagdating dito sa no chats and no text na ganito. Pero, kung wala naman kayong kailangan sa kanya, wala naman kayong anak, kayo naman ay magjowa, ex mo na, no? Naputol na. Yun. No text, no chats. Okay? Another one. No checking. Huwag kayong magche-check ng kanyang mga social media accounts. Facebook, TikTok, no? Yung kanyang Instagrams, etc. Huwag kayong mag-stalk. Kasi kapag kayo nag-stalk, yung emotional addiction nyo, yung pagiging addict nyo sa kanya, lalo nyo lang pinalalala. So, magiging worse ang inyong pakiramdam. Hindi nyo ba napapansin na lalo kayong nahuhumaling sa kanya kapag kayo nag-i-stalk? Parang meron kayo nararamdaman na mixed emotions, galit, ligaya, pag-asa, kung ano-anong nararamdaman nyo. And it's poisonous to your mental health. Hindi ka makaka-move on yan. Hindi ka mag-heal niyan. Okay? No stalking, no checking. Another one, kasama din doon yung huwag kayong magtatanong, manghihingi ng updates sa inyong mga mutual friends, kakilala ka, pamilya niya, pinsan niya. Marami nagtatanong sa akin, sir, paano yung pinsan niya? Huwag ka na rin humingi ng updates doon. Kung magbibigay ng updates yung mga pinsan niya, mga kaibigan mo, etc., na related sa kanya, you talk to them, don't give me updates anymore. I don't care. Indifference. I don't care. No? Kumanta kayo ng I don't care. Yung I don't care. Okay, something like that. Alright. So next, no? No one last conversation. Ang daming ganito. Sir, isa lang usap. Sabi ko, wag na yung isang usap. May nagtatanong sa akin magko-closure daw Sir, makikipag-usap ako one last time. One last conversation. Tapusin nyo na yung one last conversation na yan. Pwede nyong i-close yan sa sarili nyo. May tinatawag na self-closure.
Ikaw na yung mag-close. Hindi pa ba sapat yung mga abusong pinaggagawa sa'yo, yung cheating niya, para i-close mo yung relationship na yan? Hindi pa ba sapat yun? Sapat na yun. Kaya i-close mo na. Huwag na yung one last time, one last chat, yung one last na yon, magiging lasting yon, magiging long lasting yon. Tandaan nyo ha, yung one last conversation, one last chats na yan, one last talk, whatever it is, magiging long lasting yan and patay ang mental health mo yan. Okay? Hindi mo kayang putulin o hindi mo puputol tong pagiging addict mo sa kanya. Okay, so meron ako sa inyong warning. Etong mga to, mag-hoovering yan. Hoovering, ibig sabihin, gagawa yan ng paraan na makabalik sa inyo o ma-attract niya ulit kayo. Pababalikin kayo, i-hoover kayo. Sisip-sipin kayo. That's the reason why it's called hoovering. Kasi yung hoovering came from a brand ng vacuum cleaner nung unang panahon. I think it's in Europe or American brand yan or European brand, no, na vacuum. Doon kinuha yung Hoover. Yung Hoover, that's the brand, no, brand yon, and brand ng vacuum yon. Gaganunin ka, hihigupin ka. Don't. Okay? Huwag kayong magpapahigop. Alright? So, ganon ang gagawin nyo. Huwag kayong magpapabiktima sa mga ganito. Unang-una, yung mga aksidenteng napa-chats. Okay? Aksidenteng napa-text. Aksidenteng napa-call. Okay? So, mga ganon. Block nyo para hindi na kayo mga ganon. Ma-call, ma-chats, no? Anything. No? So, wag na kayong mag-a-allow na ma-contact pa kayo niya if wala naman kayong kailangan. Alright? Another one, yung gumagamit ng fake accounts. Yung mga ganon. Huwag kayong papabiktima doon. Yung mga dummy accounts, gagawa yan ng dummy accounts. Expect that, dummy accounts. Yes. Oo, marami ako na-coach dito na ginagamitan sila ng dummy accounts. Huwag kayong magpapabiktima doon, okay? Block agad. Pag naramdaman mo, dami accounts niya yan, block mo agad. May nagla-like sa post mo, hindi mo kilala, laging like na like. Baka dami accounts yan. Basta mararamdaman nyo naman yun eh. Matalino naman kayo eh. Nakakaramdam naman kayo. Mataas naman yung inyong instinct eh. So, malalaman yan, block agad or ignore agad. Okay? Another one, yung mga estilo na kunwari emergency, para lang kayo makausap. Kunyari, puntahan mo ako dito, inaatake ako sa puso, o kaya hindi ako makahinga, o mamamatay na ako, o magpapakamatay na ako, mga ganon. Huwag kayong papabiktima sa ganon. Okay? Ignore. No contact, go no contact. Zero communication. Bye for now.